habang ang ilang mga tagagawa ay nagpapaligsahan kung sino ang maglalagay ng pinakamalaking screen. Ang mga Hapones ay ilang dekada nang nakikipagkumpetensya para sa isang bagay na hindi nakikita sa mga polyeto. Zero na sakit ng ulo. Nitong 2026, sa gitna ng dagat ng mga mapanuksong opsyon, ang pinakamatalinong desisyon ay ang isa na hindi gaanong nakaka-excite, ngunit ang nagiiwan ng mas maraming pera sa iyong bulsa. Ngayon ay ayusin natin nang walang pagkiling at may mga datos ang 14 na truck na Hapones na nagbibigay katarungan sa bawat sentimong ibinabayad mo. Magsisimula tayo sa pang-14 at maniwala ka sa akin, gustong-gusto mong manatili hanggang sa huli. Tara na! Bilang 14, Mitsubishi Fuso Canter, 2026. Ang sinumang tao na nakapagtrabaho sa lohistika sa lungsod, kahit sa loob lamang ng isang linggo, ay kilala ang Canter. Hindi ito isang truck. Ito ay isang institusyon sa ibabaw ng mga gulong. Para sa 2026, hindi na kinailangan ng Mitsubishi Fuso na muling imbentuhin ang gulong, kundi perpektuhin lamang ang ginagawa na nila ng mahusay sa loob ng maraming dekada. Ang bagong henerasyon ng Canter ay pinapanatili ang halos supernatural na liksi na ginagawa itong parang isda sa tubig sa gitna ng siksik na trapiko, na may radius ng pagliko na nagpapahiya sa maraming pribadong sasakyan. Ang kagaanan ng istruktura nito, malayo sa pagiging isang kahinaan, ay isang birtud na kinalkula sa milimetro. Ang mas kaunting timbang ay nangangahulugan ng mas kaunting pagkonsumo, mas kaunting pagkapudpod ng mga preno at suspensyon, at mas maraming kilo ng kalakal na pinapayagan sa platform nito. Ngunit kung saan ang Canter 2026 ay talagang nagpapakita ng lakas ay sa hybrid na propulsyon nito. Ang Mitsubishi Fuso ay maraming taon nang pinapaunlad ng teknolohiyang ito, nang walang pagmamadali, nang walang labis na mga pangako, at ngayon ay nag-aalok ng isang sistema kung saan ang dekuryenteng motor ay hindi isang palamute, kundi isang tunay na kaalyado sa mga pag-andar at sa trapikong stop and go. Ang mga numero ng pagtitipid sa gasolina sa siklo ng lungsod ay hindi na isang mitiin. Ang mga ito ay isang katotohanang dokumentado ng mga buong fleet na nakitang nabawasan ang kanilang mga bayarin sa diesel sa 2 digit. Bilang 13, Hino 300 Series, modelong 2024 hanggang 2026. Kung ang Canter ay ang maliksi na sprinter, ang Hino 300 ay ang tahimik na kasosyo na hindi kailanman nabibigo. At mayroong matinding dahilan para sa tiwalang iyon, ang apelido nito. Ang Hino ay hindi lamang subsidiary ng Toyota. Ito ang sangay ng truck ng kumpanya na sumulat ng modernong aklat tungkol sa kontrol sa kalidad at pagiging maasahan. Ang Hino 300 Series, 2024 hanggang 2026 ay direktang nagmamana ng obsesyong yon sa mga detalye na hindi nakikita sa unang tingin, ngunit sa 100,000 kilometro ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng isang truck na tila bago pa rin at isa pang tunog basurahan na. Ang motor nito na 4 na litro na pinalakas ng isang iniksyon na may katumpakang milimetro ay hindi naghahangad na humanga sa pamamagitan ng mabilis na lakas ng kabayo, kundi sa pamamagitan ng isang torque curve na humihila mula sa idle, na nagpapadali sa gawaing nakakapagod sa paghahatid sa lungsod at katamtamang distansya. Ang paulit-ulit na pag-andar ng may karga nang hindi kailangang pahirapan ng clutch. Ang mga driver na nakagugol ng oras sa loob ng 300 ay madalas na bumabanggit ng 2 bagay. Ang una ay ang cabin. Nagawa ng Hino ang isang bagay na mahirap. Ang isang truck na pangtrabaho ay tanggapin ka tuwing umaga
ng may kaginhawaan na hindi mo inaasahan. Ang upuang pangkapitan, ang panoramikong paningin, ang madaling gamiting pagkakaayos ng mga kontrol. Hindi ito karangyaan, ito ay ergonomya na inilapat upang mabawasan ang pagkapagod. At iyon ay nagreresulta sa isang driver na mas gising, mas kaunting pagkakamali, at mas maraming produktibong kilometro. Ang ikalawa ay ang kaligtasan sa pagpreno. May mga patotoo mula sa mga driver na, pagkatapos subukan ng Hino 300 sa matatarik na kalsada ng Cameron Highlands o Genting, ay nagtatapat na ang tugon ng preno ay nagbalik sa kanila ng kapanatagan na nawala sa ibang mga truck na hindi gaanong pino. Bilang 12, Isuzu Elf/N Series, kasalukuyang henerasyon. Dito ay walang mga kompromiso sa hitsura o mga detalye ng ergonomya. Ang Isuzu Elf, na kilala sa maraming merkado bilang N-Series, ay ang martilyo ng pamilya. Habang ang Hino ay tumataya sa kaginhawaan ng driver, ang Isuzu ay sumasagot sa isang filosofiya na kasing tanda at kasing epektibo. Ang chassis ay hindi kailanman nagsisinungaling. Ang kasalukuyang henerasyon ng Elf ay binuo sa paligid ng isang halos obsesibong premise, na ang istruktura ay kayang tiisin ng anumang ibato rito, at higit pa. Ang frame nito ay sadyang pinalaki. Ang suspensyon nito ay matatag nang hindi nagiging malupit. At ang motor nito, isang direct injection diesel na pinino ng Isuzu sa loob ng maraming dekada, ay hindi kilala ang konsepto ng maagang pagkasira. Ito ang truck na tinatakbuhan ng mga kumpanya na nagpapatakbo sa mga kondisyon kung saan ang aspalto ay isang luho. Mga sirang kalsadang sekundarya, maputik na daan patungo sa mga konstruksyon, mga ruta sa kagubatan o sa mataas na bundok. At mayroong isang kadahilanan na nagaangat sa Elf higit sa mga katunggali nito sa niche na ito. Isang kadahilanan na hindi sinusukat sa talyer o sa technical sheet, kundi sa kaba ng sandali, ang network ng serbisyo. Ang Isuzu ay nakabuo ng isang lambat ng saklaw sa mga pinakamalayong lugar na, sa madaling salita, ay kinakainggitan ng industriya. Maaring masira ang iyong truck 400 kilometro mula sa pinakamalapit na dealer. Ngunit sa marami sa mga bayang iyon na nakalimutan na ng pag-unlad, mayroong isang talyer na mas kilala ang motor na 4JJ1 kaysa sa sarili nitong may-ari. Bilang 11, UD Trucks Croner, mga kamakailang modelo. Ang UD Trucks ay ang dakilang hindi kilala, ang tahimik na samurai sa listahang ito. Sa loob ng maraming taon, ang tatak na tagapagmana ng Nissan Diesel ay nagpatakbo ng hindi napapansin, nang walang malalaking kampanya sa pag-aonsyo o pagyayabang ng teknolohiya, na bumubuo ng reputasyon sa mabagal na apoy, sa gitna ng mga tunay na nakakaunawa sa mga gastos sa operasyon. Ang Croner, ang kanilang pusta para sa mabigat na distribusyon, at sa segment na katamtamang paggamit, ay ang perpektong sagisag ng pilosopiyang iyon. Kung saan ang ibang mga truck ay nagsisimulang mahirapan pagkatapos ng libu-libong siklo ng pag-andar at paghinto sa nakakapanghina na trapiko sa lungsod, ang Croner ay tila hindi natitinag. Ang drivetrain nito ay partikular na nakalibrate para sa paghihirap na ito. Isang transmission ratio na inuuna ang akselerasyon mula sa paghinto nang hindi pinapalobo ang pagkonsumo, at isang pinalakas na pagpapalamig na nagpapanatili sa mga temperaturura kahit sa mga pinakamainit na araw. Ngunit ang tunay na lihim ng Croner, ang dahilan kung bakit ang mga may-ari ng fleet na nakasubok nito ay bihirang iwanan nito, ay ang kapasidad nito sa karga. Ang UD ay nakamit ang isang halos perpektong balanse sa pagitan ng katatagan ng istruktura at kagaanan ng mga bahagi, na nagpapahintulot sa Croner na legal na maghakot ng mas maraming kilo kaysa sa marami sa mga karibal nito sa parehong configuration ng mga ehe. Sa isang negosyo kung saan ang bawat sobrang kilo ay direktang pera sa bulsa, ang tahimik na bentaheng yon
ay nagiging isang natataking kakayahang kumita na kalaunan ay ipinapakita ng mga numero ng accounting buwan-buwan. Bilang 10, Mitsubishi Fuso Fighter, bersyong 2025 hanggang 2026. Ang Fighter ay ang truck na may 1,000 muka. Habang tumatakbo sa highway na may magaan na semi-trailer, ito ay kumikilos ng may nakakagulat na gaan para sa laki nito. Kapag nasa isang konstruksyon na ang dump box ay nakataas at ang putik ay hanggang sa mga ehe, ito ay nagpapakita ng katatagan ng isang Titan. At sa bersong 2025 hanggang 2026 nito, mas pinino pa ng Mitsubishi Fuso ang dualidad na ito. Ang pinakamahalagang update ay kasama ng arkitektura ng chassis nito. Nagawang bawasan ng timbang nang hindi isinasakripisyo ang tibay ng istruktura, na direktang nagre-resulta sa mas mataas na kapasidad ng karga o mas mababang pagkonsumo depende sa kung ano ang uunahin ng operator. Ang motor na 6M6 Napu, isang 6 na cylinder inline na 7,5 na litro, ay nananatiling puso ng halimaw. May 270 na lakas ng kabayo at isang torque na 880 na Newton meter na makukuha mula sa napakababang bahagi ng revolution counter. Ang Fighter ay humihila ng may puwersa na nagtatago sa katamtamang displacement nito. Ngunit kung saan ang kamakailang bersyong ito ay talagang nakakagulat ay sa aspeto ng kaginhawaan. Sa kasaysayan, ang Fighter ay isang matigas na truck na idinisenyo ng higit para tiisin ang malupit na pagtrato kaysa para palayawin ang driver. Ang panahong yon ay lumipas na. Ang cabin, nang hindi nawawala ang katibayan nito, ay mayroon na ngayong air suspension para sa upuan ng driver at isang acoustic insulation na lubos na nagbabawas sa pagkapagod sa mahabang araw ng trabaho. Ang air conditioning, na dati ay isang opsyonal lamang, ay isa na ngayong mahusay at tahimik na sistema. Ang Fighter 2025 hanggang 2026 ay nagpapatunay na naunawaan ng Mitsubishi Fuso ang isang mahalagang bagay. Sa labanan para sa pagiging produktibo, ang masayang driver ang sandata na pinaka hindi nabibigyan ng halaga. Bilang siyam, Isuzu F-Series, modelong 2024 hanggang 2026. Nung idinisenyo ng mga inhinyero ng Isuzu ang motor na 6HK1, marahil ay hindi nila akalain na sila ay gagawa ng isang alamat. Ngunit 3 dekadang lumipas, ang unit na yon na 7,8 na litro ay nananatiling gold standard kung saan sinusukat ang lahat ng iba pang mga medium-duty na motor. Ang F-Series 2024 hanggang 2026 ay sa esensya isang gumagalaw na monumento sa kahabaan ng buhay na yon. Hindi ito isang truck na sumusubok na silawin ka ng mga higanting touchscreen o mga pinakabagong infotainment system. Ang dashboard nito ay functional, halos espartano, at ang mga finish nito ay inuuna ang tibay kaysa sa kagandahan. Ngunit sa tuwing pipihitin mo ang susi, ang 6HK1 ay sumasagot ng may malalim at matatag na ungol na natutunan ng kilalanin ng maraming transportista bilang kasing kahulugan ng katiyakan. Gayunpaman, hindi magiging patas na libitahan ng F-Series sa motor lamang nito. Tahimik na nagtrabaho ang Isuzu sa pagpino ng lahat ng aspeto na pumapalibot sa karanasan ng driver at pagpapanatili. Ang mga bagong henerasyon ay nag-aalok ng mas malawak na cabin na may mga sukat na nangungguna sa kategorya nito at nagbibigay daan sa paggalaw sa loob na nagbabawas ng claustrophobia sa walang katapusang mga araw ng trabaho. Ang 3 hakbang sa pag-akyat na inilagay ng may katumpakang halos surgical ay nagpapaging madali sa pag-akyat at pagbaba sa truck ng 12-12 ng beses sa isang araw upang hindi na ito maging sanhi ng pagkapagod ng katawan. At sa aspeto ng pagpapanatili, pinadali ng Isuzu ang pag-access sa lahat ng critical na punto. Ang takip para sa paglalagay ng langis,
ang mga lalagyan ng brake fluid, ang fuse box. Ang lahat ay nasa kung saan dapat naroon, abot kamay, nang hindi na kailangang baklasin ang kalahati ng cabin. Hindi ka inaanyayahan ng F-Series na mahalin ito. Inaanyayahan ka nitong kalimutan ang pagkakaroon nito at tumutok sa iyong negosyo. At yon, sa madaling salita, ay ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal na maiaalok ng isang truck. Bilang 8, Hino 500 Series, kasalukuyang henerasyon. Mayroong isang kulay-abong bahagi sa propesyonal na transportasyon. Isang hindi komportableng teritoryo kung saan ang mga magaan na pickup ay kinukulang sa kapasidad at ang mga mabibigat na truck ay nagiging masyadong malaki at mahal patakbuhin. Ang Hino 500 Series ay partikular na idinisenyo upang manirahan sa teritoryong iyon at pamunuan ito. Ito ang truck ng at pati na rin. Kaya nitong tumakbo ng 500 kilometro sa highway nang may buong karga at dumating ng sariwa para sa susunod na araw. Pumasok sa isang hindi sementadong kalsada sa nayon upang ihatid ang kalakal kung saan hindi umabot ang aspalto. Ang versatility na yon ay hindi nagkataon lamang, kundi bunga ng isang halos mathematical na balanse sa pagitan ng lakas, timbang at configuration ng chassis. Ang motor na binuo sa ilalim ng teknikal na pangangasiwa ng Toyota ay nag-aalok ng pagbibigay ng lakas na linear at mahuhulaan nang walang biglaang pagtaas na makakasira sa traksyon sa mga masiselang kalsada. Ngunit kung saan ang Hino 500 ay talagang lumalayo sa kompetisyon ay sa hybrid na panukala nito. Habang ang ibang mga tagagawa ay naglalaro sa electrification sa segment na mabigat ng may hindi gaanong magandang resulta, nakamit ng Hino ang tila imposible. Isang diesel-electric hybrid system na nagbabawas sa pagkonsumo ng gasolina sa 2 digit ng hindi isinasakripisyo ang kapasidad ng karga o ang mechanical na pagiging maaasahan. Ang dekuryenteng motor ay tumutulong sa mga sandali ng pinakamataas na pangangailangan, pag-overtake, pag-andar sa paakyat, at kumukuha ng enerhiya sa mga yugto ng pagbagal. Halos hindi napapansin ng driver ang pagkakaroon nito, ngunit napapansin ito ng kanyang bulsa sa katapusan ng buwan. Sa isang mundo kung saan ang presyon na bawasan ng emisyon ay lumalaki ng husto, ang Hino 500 Hybrid ay nagpapatunay na hindi kailangang maghintay para sa kabuuang rebolusyong dekuryente upang magsimulang makatipid sa diesel at kasabay nito, makahinga ng mas malinis na hangin. Ito ay buhay na patunay na ang pinakatalinong teknolohiya ay hindi laging ang pinakamaingay, kundi ang tahimik na nagtatrabaho upang gawing mas madali ang iyong buhay. Bilang 7, UD Trucks Kuon, kasalukuyang henerasyon. May mga truck na nagbebenta ng usok, mga kampanya sa pag-aunsyo, mga sponsorship sa sports, at pagkatapos ay naroon ang kuwon. Hindi kailanman kinailangan ng UD Trucks na magyabang. Ang reputasyon nito ay nabuo ng tahimik, sa pamamagitan ng sabi-sabi, sa mga bakuran ng mga pinakamapiling fleet sa Japan at Timog Silangang Asya. Noong 2008, kinoronahan ito ng J.D. Power bilang ang mabigat na truck na may pinakamataas na kasiyahan ng customer sa Japan. At ang koronang iyon, kahit na ang ibang mga tatak ay nanalo sa ilang partikular na labanan, ay hindi kailanman tuluyang nalaglag. Ang kasalukuyang henerasyon ng Kuon ay ang rurok ng pilosopiyang iyon. Hindi nito hinahangad na maging pinakamalakas o pinaka-aerodynamic o ang may pinakamalaking screen. Hinahangad nito na maging ang isa na pinaka hindi masakit panatilihin. Ang drivetrain nito, bunga ng alyansa sa Volvo, ngunit pinino ng may Japanese obsession, ay nag-aalok ng isang surgical na kahusayan sa gasolina, lalo na sa bilis na cruising. Ang cabin, ng walang labis na burluloy,
ay idinisenyo sa paligid ng isang halos mathematical na premise na ang driver ay kayang patakbuhin ang lahat ng mga kontrol nang hindi inaalis ang tingin sa kalsada ng higit sa kalahating segundo. Ang mga materyales ay hindi sumisigaw ng karangyaan, ngunit tumatanda ng may kamanghamanghang dignidad. Sa 500,000 kilometro, ang loob ng isang kuwon ay hindi umaalingit-nihit, hindi nangginginig, hindi nagpapakita ng maagang pagkasira na naglalantad sa iba. Ito ang track ng mga transportista na hindi na kailangang humanga sa kahit sino, na naunawaan na ang tunay na sopistikasyon ay hindi nakikita. Isang higante, oo, ngunit isa sa mga dumadaan ng napakatahimik na ang mga nakakaunawa lamang sa negosyo ang lilingon upang tingnan ito. Bilang 6, Mitsubishi Fuso Super Great 2026. Bersyong FVR 6 sa 4, 530 CV. Ang Mitsubishi Fuso ay naglabas ng isang babala sa merkado gamit ang halimaw na ito. Sa loob ng maraming taon, ang Super Great ay itinuring na isang matatag, ngunit pigil na truck. Isang solidong opsyon, ngunit walang kalabisan. Ang bersyong FVR 6 sa 4 ng 2026 ay binubura ang persepsyong iyon sa isang iglap. Sa ilalim ng hood nito ay matatagpuan ang motor na 6R30. Isang 6 na cylinder inline na 12.8 na litro na nagbibigay ng 530 lakas ng kabayo. Isang numero na naglalagay dito sa liga ng mga pinakamalakas na Europeo nang hindi nawawala ang kahit 1 gramo ng kanyang kaluluwang Hapones. Ngunit ang numero na talagang mahalaga ay hindi ang maximum na lakas, kundi ang torque. 1,950 Nm na makukuha mula sa 1,100 revolutions. Isang patuloy at mapangwasak na tulak na ginagawang simpleng patag lamang ang mga pinakamatarik na dalisdis. Ang Super Great na ito ay hindi binuo para sa kumbensyonal na transportasyon. Ito ay idinisenyo para sa mga pinakamalupit na aplikasyon, para sa mga road train sa Australia, para sa mga operasyong panggubat sa mga imposibleng lupain, para sa mga transportasyon ng mabibigat na makinarya na ang iba ay hindi man lang nangangahas na presyuhan. At ang pinaka nakakagulat, nagawa nitong bawasan ang pagkonsumo ng gasolina ng 5% kumpara sa nakaraang henerasyon. Higit na lakas, mas kaunting gastos. Hindi yan ebolusyon. Yan ay salamangkang inilapat sa thermodynamics. Pinatunayan ng Mitsubishi Fuso na kaya pa rin itong umungol kapag gusto nito. At ang ungol na ito ay naririnig mula Hokkaido hanggang Kyushu. Bilang 5, Mitsubishi Fuso Super Great 2026 Black Belt/Edisyong 2026. Kung ang bersyong FVR ang kamao, ang edisyong Black Belt ang kalasag. Milagyan ng Mitsubishi Fuso ang kanilang flagship ng isang arsenal ng mga sistema ng kaligtasan na, sa kabuuan, ay ginagawa itong pinakaprotektadong truck na Hapones pagdating sa teknolohiya. Ang sistemang ABA-6, Active Brake Assist 6, ay hindi lamang limitado sa pagdetect ng mga sasakyan. Kaya nitong kumilala ng mga naglalakad at nagbibisikleta sa blind spot sa harap at ilapat ang mga emergency brake nang may puwersa na maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng isang takot at isang trahedya. Ang ASA 2.0, Active Sideguard Assist, ay pinalalawak ang proteksyon sa mga gilid, na aktibong binabantayan ang mga blind spot na naging sanhi ng maraming aksidente sa mga kapaligiran ng lungsod at konstruksyon. At ang sistemang FBSIS, Front Blind Spot Information System, ay kumukumpleto sa perimeter ng pagbabantay, na nagbibigay babala sa driver sa pagkakaroon ng mga tao o bagay sa mismong harap ng muso ng truck. Ang blind zone na iyon, kung saan hindi abot ng mga salamin
at ang kutob ay madalas na nabibigo. Ngunit ang Black Edition ay hindi lamang teknolohiyang hindi nakikita. Mayroong estetikong ugnayan, isang pahayag ng layunin. Ang itim na grille, ang mga emblem na kulay itim, ang mga detalyeng nagpapaiba sa edisyong ito sa anumang iba pang super great. Ito ang sinturong itim na nagbabalik, na nagpapaalala sa mga kompetisyon na ang Mitsubishi Fuso ay hindi lamang marunong gumawa ng mga makinang malakas, kundi pati na rin matatalino. Dahil sa transportasyon ng ika-21 siglo, ang tunay na lakas ay hindi ang tumatama ng pinakamalakas, kundi ang umiiwas na mangyari ang tama. Bilang 4, Hino 700 Series / Profia, modelong 2026. Ang Toyota ay hindi gumagawa ng anuman nang walang halos patuloyang obsesyon sa perpeksyon. Ang Hino 700, na kilala sa merkado ng Japan bilang Profia, ay ang buhay na patunay na ang obsesyong iyon ay inilalapat din sa mga truck na 40 tonelada. Ang modelong 2026 sa configuration nitong ZY 5041 ay nagbibigay ng lakas na sa papel ay tila katamtaman. 410 lakas ng kabayo. Ang mga Europeo ay tumatawa rito mula sa kanilang mga trono na may 500 at 600. Ngunit ang lakas ng kabayo, gaya ng pera, ay hindi usapin ng kung gaano karami ang meron ka, kundi kung paano mo ito ginagastos. Inilalapat ng Profia ang bawat isa sa 410 lakas ng kabayo na iyon nang may milimetrong katumpakan, salamat sa isang transmission na tila binabasa ang isip ng driver at isang axle ratio na inuuna ang kahusayan nang hindi isinasakripisyo ang tugon. Gayunpaman, kung saan ang truck na ito ay talagang nagpapahiya sa mga katunggali nito, ay sa mga bagay na hindi nahahawakan. Ang kalidad ng pagtakbo ay simple lang. Ang pinakamahusay sa kategorya nito sa Japan, ang mga suspensyon, ay sumisipsip na mga hindi pantay na bahagi ng aspalto nang may sopistikasyon na malapit sa antas ng Europe. Ang acoustic insulation ay napaka-epektibo na. Sa bilis na cruising, ang driver ay maaring makipag-usap sa telepono nang hindi itinataas ang boses. Isang luho na sa maraming mabibigat na truck ay nananatiling isang pangarap lamang. At ang ergonomiya ng cabin na binuo pagkatapos ng daan-daang oras ng pag-aaral sa mga tunay na driver, ay naglalagay sa bawat switch, bawat button, bawat screen sa eksaktong lugar kung saan ito hinahanap ng kamay ng natural. Pagkatapos, ay naroon ang salik na walang sinuman ang makakagaya, ang resale value. Ang isang Hino Profia na may 5 taong paggamit at kalahating milyong kilometro ay naibebenta pa rin sa presyong mapapapula sa pisngi ng sinumang ibang tagagawa. Dahil sa merkado ng second hand, kung saan ang mga kasinungalingan ay naglalaho at tanging ang mechanical na katotohanan ang natitira, alam ng lahat na ang isang Hino ay hindi isang gastos. Ito ay isang imbakan ng halaga. Bilang 3, Isuzu Giga, modelong 2024 hanggang 2026. Kung ang Hino Profia ang sirohano, ang Isuzu Giga ang panday. Wala itong pagkapino ng isa o ang makabagong teknolohiya ng kabila. Ngunit nagtataglay ito ng isang bagay na walang manual ng ininyerya ang makakapagturo. Isang halos nakakainsultong katatagan sa paglipas ng panahon at sa malupit na pagtrato. Ang Giga ang truck na tinatakbuhan ng mga kumpanyang nagpapatakbo sa mga impyerno ng transportasyon. Ang mga minang open pit na may matatalim na kalsadang graba, ang mga panggugubat kung saan ang mga troso ay ikinakarga ng may mga tama, ang mga gawaing infrastruktura sa kagubatan
o disyerto kung saan ang salitang pagpapanatili ay isang bihirang luho. Ang motor nito, isang ebolusyon ng maalamat na 6UZ1, ay may displacement na 15,6 na litro at nagbibigay ng torque na napakalakas na ang chassis ay tila mas naunang dumaraing kaysa sa crankshaft. Ngunit ang tunay na mahiwaga sa Giga ay wala sa numero ng lakas, kundi sa pangkalahatang arkitektura. Pinakalakihan ng Isuzu ang bawat critical na bahagi. Ang mga frame ng chassis ay may mas mataas na profile kaysa sa kompetisyon. Ang mga suporta ng suspensyon ay pinalakas sa mga punto ng pinakamataas na stress. At ang mga wiring harness ay protektado ng may pag-iingat sa panahon na tila paranoiko na. May kapalit ito, syempre. Ang Giga ay mas mabigat kapag walang karga. Kumokonsumo ng kaunti pa. At ang pagmamaneho rito ay kulang sa pinangkagaanan ng Profia. Ngunit kapag ang kalsada ay nawawala na, kapag ang ulan ay ginawang putikan ng daan, at ang ibang mga truck ay nadudulas o nabaon, ang Giga ay patuloy na sumusulong. Hindi nang may kagandahan, kundi nang may pagmamatigas ng isang nakakaalam na ang pagsuko ay hindi isang opsyon. May mga negosyo kung saan ang pagiging maasahan ay hindi isang bentahe sa kompetisyon, kundi ang minimum na kinakailangan upang umiral. Para sa mga negosyong iyon, ang Isuzu Giga ay hindi isang opsyon. Ito ang tanging paraan. Bilang 2, Hino Profia, bersyong hybrid 2026. Ang Toyota ay namuhunan ng mga dekada at bilyon-bilyon sa pagperpekto ng hybridization. Ang Prius ay simula lamang. Ang Profia Hybrid 2026 ay ang demonstrasyon na ang teknolohiyang iyon na pinahinog sa mga pampasaherong sasakyan ay maaaring umakyat sa mabigat na transportasyon nang hindi nawawala ang esensya nito. Ang sistema ay hindi isang tapal o isang ideya lamang para sa marketing. Ito ay isang surgical na integrasyon na isang dekuryenteng motor na pang-assist sa pagitan ng diesel at ng transmission, na pinapagana ng isang baterya na may maliit na sukat na nagkakarga pangunahin sa mga yugto ng pagbagal at pagpreno. Ang resulta ay kasing simple at kasing revolusyonaryo. Ang Profia Hybrid ay nagbabawas sa pagkonsumo ng gasolina sa pagitan ng 10 at 15% sa mga siklo ng tunay na paggamit, lalo na sa mga rutang may madalas na pagbabago ng bilis o mga dalistis. Ngunit hindi gaya ng ibang mga hybrid na panukala na nagpapabigat sa kapasidad ng karga o nagpapasok ng mga hindi kinakailangang mechanical na komplikasyon, nagawa ng Hino na ang buong sistema ay maging halos hindi nakikita ng driver. Walang kailangang isaksak, walang kailangang baguhin sa nakagawiang pagmamaneho, walang kailangang isakripisyo na kahit 1 kilo ng kargang legal. Ang truck ay sadyang mas maliit ang gastos, nang walang hinihining kapalit. Para sa isang fleet na may 100 unit na tumatakbo ng 200,000 kilometro taon-taon, ang matitipid sa diesel ay maaring lumampas sa $200,000 bawat taon. Ang numerong iyon ay hindi isang pangako. Ito ay isang savings account na nagsisimulang kumita ng interes mula sa unang kilometro. Ang Profia Hybrid 2026 ay ang hindi matututulang patunay na ang ekolohiya at ang kakayahang kumita ay hindi magkaaway, kundi magkaalyado. At ang Hino ng tahimik ay maraming taon nang nananalo sa isang digmaan na ang kanilang mga katunggali ay nagsisimula pa lamang labanan. Bilang 1, Hino 700/Profia. Dito ay walang patas na laban. Dito ay mayroong isang hindi komportableng katotohanan para sa mga mahilig sa malalaking numero. Ang pinakamahusay na truck na Hapones sa lahat ay hindi ang may pinakamalakas na kapangyarihan o ang may pinakamaraming teknolohiya o kahit ang pinakamabenta. Ito ang pinaka nakakaunawa kung para saan ang isang truck. Ang Hino 700
Sa alinman sa mga modernong configuration nito ay ang pinakadeponadong pagpapahayag ng isang pilosopya na pinangungunahan ng mga Hapones na gaya ng wala ng iba. Ang patuloy na pagpapahusay, obsesibo, halos parang monghe, na inilapat sa loob ng maraming dekada sa isang bagay na pinag-aaralan. Walang kahit isang bahagi sa track na ito ang hindi sinuri, kinuwestiyon, at na-optimize hanggang sa limitasyon ng pisikal na posible. Walang kahit isang anggulo ng cabin ang hindi pinag-aralan sa mga fatigue simulator. Walang kahit isang materyales ang pinili nang hindi isinasaalang-alang ang ikikilos nito sa loob ng 10 taon. Ang resulta ay isang sasakyan na hindi namumukod tangi sa anumang nakahiwalay na sukat, kundi nananalo sa tanging sukat na talagang mahalaga: ang kabuuang gastos ng pagmamay-ari sa buong buhay nito. Ang isang Hino 700 na maayos ang pagpapanatili ay maaring lumampas sa 1,000,000 kilometro gamit ang orihinal nitong drivetrain. Isang bagay na sa mabigat na segment ay nananatiling isang pambihira na nakalaan lamang sa iilang pinili. Ang residual value nito pagkatapos ng 5 taon ay ang pinakamataas sa Japan at nakikipagkumpetensya sa mga pinakamahusay na Europeo sa mga internasyonal na merkado. Ang pagiging maaasahan nito ay napakamaalamat na nagbunga ito ng isang kasabihan sa mga veteranong transportista. Hindi ka bumibili ng Hino, minamana mo ito. Ngunit meron pang iba, isang bagay na lumalampas sa mga numero at mga technical sheet. Kapag ang isang driver ay umupo sa manibela ng isang Hino 700, merong isang tahimik na pagpasa ng tiwala. Alam niyang hindi siya bibiguin ng truck sa pinakamalalang sandali. Alam niyang ang kumpanyang gumawa nito ay hindi nagtipid sa isang bearing para makatipid ng 3 sentimo. Alam niyang anuman ang mangyari sa kalsada, siya at ang kanyang makina ay magkasamang magpapatuloy. Hindi yan sinusukat sa lakas ng kabayo o sa Newton meter. Sinusukat yan sa katahimikan ng loob na makatulog ng mas mahusay dahil alam na, sa susunod na araw, ang motor ay aandar sa unang pihit pa lamang. At sa isang trabahong kasing pait ng transportasyon, ang katahimikang iyon ay walang katumbas na presyo. Dahil dito, ang Hino 700 ang hari. Hindi dahil sumisigaw ito ng mas malakas, kundi dahil kailanman, hinding-hindi ito sumusuko.